Umpisahan na nga po na natin, mga bossing, doon sa ginagawang fake news po ng mga DDS. Kayo po ba ay nakakakita doon sa mga Facebook account nyo ng ganito? King of Ayuda, comatose po. Ako, meron pa akong isang nakitang nag-post na si Martin Romualdez daw po nag-aagaw buhay, mga bossing, sa ospital, mga kababayan. Anong mga trip nitong mga to? Bakit nagpapakalat ng mga ganyang mga fake news itong mga DDS, mga kababayan? Diyan na lang po ba sila nabubuhay sa sa pagpapakalat po ng fake news? Siguro iniisip nila, hindi na tayo masyadong napapansin. Wala na mga pumapansin sa atin. Magpapansin tayo sa pamamagitan ng fake news. Sabihin natin, malapit ng mategi si House Speaker Martin Romualdez. Di ho ba? Ayan, mga kababayan, ako mismo sa Facebook ko, nakakakita ko ng mga nagpe-fake news Yung iba, mga naging kaibigan namin nung panahon na buo pa yung unit team. Kaya lang, hindi ko na pinapansin yan. Sabi ko, meron naman akong channel para ipaliwanag ko sa taong bayan yung pinagsasasabi nilang fake news. Eto mga bossing buhay na buhay! Hindi mo maintindihan kung ano talaga trip ng mga DDS buhay na buhay! Sabi ni Rego Adventure, idol na idol nila yung laging nasusunog sa ka-fake newsan na si Jason Sa. Naku, totoo yan. Si Jason Sa yata yung pinafollow nila Si Jason Sa yata yung idol nila mga kababayan. Na nabungal na po kaka-fake news, mga boss. Ayan po, Romualdez na ospital sa stroke. Fake news. Tanong ko lang, mga boss, hindi ko talaga alam yung sagot Kaya ako magtatanong sa inyo. Bakit nila pine-fake news na tegi na o na-stroke daw si House Speaker Martin Romualdez? Galit na galit sila dito? Sa taong to? Bakit? Dahil nga panay ang bintang ni Inday Sara Duterte na ito lang daw ang humahawak ng budget sa Kongreso. Tanungin mo, asa ng ebidensya? Walang maipapakitang ebidensya. Kaya yung mga DDS, galit na galit dito. Dahil ang vice-presidente natin panay bintang na kesyo daw si Martin Romualdez lang ang may hawak ng pondo, tsaka yung isang congressman. Kaya sa buwisit nila, mga kababayan, gusto na nilang mategi. Hindi. Siguro, iniisip po kasi nila, may utos sa House Speaker, yung pagpapaimbestiga sa ating vice-presidente. Kung ganun, kung may utos galing sa House Speaker, naku, baka humanga pa ako doon sa House Speaker. Dahil po, ngayon, nakikita natin, mga kababayan, kung ano po yung mga hindi nila masagot. Kung bakit po sila mga nagtatago. Masahanga pa ako sa House Speaker. Kung yung bintang nila, si Martin Romualdez ang nagpapaano diyan, ang nagpapagisa. Masahanga pa ako kasi mga bossing, yung pag-utos ni Martin Romualdez, kung siya man ang nag-uutos, eto po, nakikita ho natin, mga kababayan. Yung mga Mary Grace Piatos, yung mga Kokoy Villamin, di ho ba, mga boss? Akala yata nila mabubuwag, mga kababayan. Akala yata nila kapag inilabas nila sa publiko o sinabi nila sa publiko na, naku, utos ni Martin Romualdez yan. Magagalit ang sambayan ng Pilipino. Nagkakamali ho sila doon, mga bossing. Bakit ho sila nagkakamali doon? Dahil pag nalaman pa ng sambayan ng Pilipino, nagaling nga kay Martin Romualdez yung utos na imbestigahan po yung mga confidential funds at kung pati na yung kay dating Pangulong Duterte doon sa mga EJK, sa mga laban kontra droga. Mas makakatuwaan pa ho ito ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ganda nung ginagawa po sa Kongreso. Sabi nga ng mamamayang Pilipino, hanga kami sa Quadcom, matatapang, at nakikita, nalalaman yung mga itinatago nila.
Ayan o, buhay na buhay. Samantalang sila paulit-ulit. Nakomatos na yung mahilig magpaayuda, etc. Galit sila din sa paayuda. Galit din sila kapag tumutulong sa kapwa natin Pilipino. Ang gusto nila, sila lang yung napapansin. Ang gusto nila, sila lang yung nagpapaayuda. Sabi ni JMS TV, nanonood ako sa live Boss Mark ni Dadong. Sino yan? Bugok ang sabi, clear daw sa COA si BP. No? Totoo ba? Ay, hindi. No? Sabi nga nung COA, saglit lang ha, kung mamarapatin ninyo na mabigyan nyo ako ng panahon para makita dito sa file natin, yung sa COA, ang sabi ng COA, malaki yung discrepancy. Pero ilagay natin sa susunod na mga vlog yan. No? Kasi mauubos ang oras natin kakahanap. Madami itong file Oh. Ano sabi dito, mga bossing? Mariing itinanggi ng Office of the House Speaker na isinugod umano sa ospital si Speaker Ferdinand Martin Romualdez dahil sa stroke. Naku, walang katotohanan. Kanina nga nakita ko. Nasa Mary Grace na restaurant. Oh. We strongly deny the false and malicious humor being circulated online claiming that Speaker Ferdinand Martin Romualdez suffered a stroke and is currently confined in a hospital. Diin ng abogado na si Lemuel Erwin Romero, Head Executive Assistant ng Speaker Office sa isang statement nito noong Sabado. Mga DDS mahilig doon sa, eto, tegi na si ganito. Mamaya mangyari sa inyo yan. Aba, sa kampo nyo pa naman, merong matandang-matanda na. Mamaya sa inyo mangyari ang ginagawa ninyo. Di ba? Mga kababayan, bintang kayo ng bintang o gawa kayo ng gawa ng issue na may nategi na, kung ano-ano, mamaya sa inyo mangyari yan. Tapos sasabihin nyo, wala na, kinuha na. Ito, padagdag pa natin dyan. These allegations are completely untrue and are clearly designed to mislead the public and sow confusion. Yung mga DDS naman, okay na. No, masaya ang nangyari kasi si Martin Romualdez na-stroke. Wala naman pong katotohanan. Mga boss, sabi ni Music Travel, utak kriminal ang mga yan. Correct. No? Yung manalangin ka na ang isang tao ay magkasakit, pangit ho yun. No? Hindi ho maganda yun. Lalo na kung ikaw ay Katoliko, laging itinuturo sa simbahan na wag kang mananalangin na magkaroon ng sakit o mapahamak ang isang tao. Ako naniniwala ho, hindi lang ho Katoliko, pati Iglesia ni Cristo, pati po, lahat, no? Merong mga ganung paniniwala na wag kang mananalangin na mapahamak ang isang tao. Tapos silang mga DDS doon, no? Pakitang tao lang pala yung pagiging relihiyoso ninyo no? Ako, kahit na yung mga kapatid nating Muslim, naniniwala sila doon. Huwag mong hilingin ang ikapapahamak ng isang tao. Pero etong mga DDS, ganun po ang ugali, mga bossing. No, sabi ni Cheryl Santa Maria, wala naman silang Diyos. Uy, meron. Mali ka dyan, Cheryl. Ang Diyos ng mga yan, si Kibuloy, nando sa loob ng selda. Di ba? Mga yan mga diehard supporter ni Kibuloy yan Di ba, Ma'am Evelyn Ferrer, Thunders, watching from Dubai. Good job. God bless. Di ba? To clarify, Speaker Romualdez is in excellent health and continues to perform his duties with dedication and focus. Yan, trabaho ng trabaho. Tapos sila, panira ho ng panira. Just yesterday, December 6, 2024, he attended several official engagement demonstrating his active involvement in public service. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS